Okay, basa pa ang aking buhok dahil ako po ay naligo. So hindi pa ako matutulog. Hindi lang po ako naniniwala doon sa pag natulog ka raw ng basa ang buhok mo, mabubulag ka raw. Hindi naman po, kaya lang sasakit lang yung ulo mo. Okay? So, ayun. Kaya naisipan ko na namang gumawa ng vlog. Napapanahon lang po ito. This is not an ordinary vlog na ginagawa ko. Wala tayong ibang pag-uusapan dito kundi yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kasi nakikita ko po ngayon po parang nagkakaroon tayo ng division dahil lamang po rito sa September 23 to 24 rapture na rumor, no? At sa akin po, hindi po ako nagagandahan dito. Kasi yung mga iba po, parang tinotont nila yung mga nag-speculate, di ba? Yung mga nagde-date setting. Ako, alam niyo, ako personally, hindi po ako naniniwala dun sa mga nagde-date setting. Pero, mahal ko sila. Dahil kapatid po natin sila sa Panginoon. Namatay din po si Kristo para po sa kanila. Okay? So, mas maganda magrespetuhan po tayo. Alam niyo po, bigyan ko po kayo ng sa Bible, no? Ng isang sinabi ni Apostol Pablo. My favorite apostle of all time is Paul. He's the greatest apostle of all time, for your information. Okay? So, sabi ni Pablo, yung kumakain ng gulay, sa Korinto to, yung kumakain ng gulay, wag naman ninyong ikukundina yung hindi kumakain ng gulay. Di ba? O ngayon, yung kumakain naman ng karne lang, di ba? Wag niyo namang ikukundina yung kumakain ng gulay. Ganun yung kumakain ng gulay, wag niyo ikukundina, kako sana. Yung kumakain ng gulay naman, wag niyo ikukundina yung kumakain ng karne. Sapagkat magkakapatid tayo sa Panginoon. Ayan ang punto ni Pablo doon. Meron tayong mga iba't ibang mga doktrina. Aminin na po natin yan. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na huwag nyo lang pong gagalawin yung main three, yung tatlong natutunan ko sa dating pastor ko na ginamit ng Lord na marami po akong natutunan doon talaga. Ang sabi niya, itong tatlong ito huwag nyong gagalawin. Okay? Salvation by grace. Okay? The person and deity of Jesus Christ and the Trinity. Yun na po yun. Kailangan alam mo na ligtas tayo sa pananampalataya lang kay Kristo sa ginawa niya sa krus. Pangalawa, si Jesus ay Diyos na naging tao. 100% God, 100% man. Hypostatic union ang tawag namin dyan sa Bible School. Tapos yung third, mahalaga po yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Okay, yan. Alam dapat, yan tatlong yan, wag lang gagalawin. Importante, magkakasundo tayo dyan. Okay? At saka, ang nakakalungkot po ngayon dahil nga po dyan ay parang nakakalimutan natin yung pinaka-importante. Mag-share ng good news. Dahil lahat po natuon po dyan. Okay? Pero sana, yung mga kapatid natin nag-i-speculate, unawain natin sila. Alam niyo, natutuwa po ako sa mga nagde-date setting at saka nag-i-speculate. Bakit ka po ninyo? They are very eager to wait the Lord. Kasi si Jesus, ang sabi niya, no one knows the hour. Di ba? Pero ako talaga naniniwala ako, sabi ni Jesus, no one knows the hour. Talagang no one knows the hour. Pero sila, naniniwala sila, idiom daw yun. I don't believe that's an idiom. Dahil si Jesus, sabi niya sa mga sunod na talata, wala nakakaalam nun kundi ang Ama lamang. Di ba? Pero ngayon, siyempre, alam na po ni Jesus, siya yung Diyos na babalik eh. Hindi po ba? Bakit niya sasabihin yon kung idiom po yun? Di ba? At saka sabi niya, kung alam niyo darating ang magnanakaw sa bahay niyo, hindi kayo matutulog. Di ba? Magpupuyat kayo para huliin yan. Okay. So, talagang nakaporma dito talaga yung sinabi ni Jesus na ang pagdating niya parang thief. Ibig sabihin, hindi talaga natin alam. Yun po talaga yon. Yun po talaga yon. Kaya ngayong gabi matulog po kayo, magpahinga kayo, dahil si Jesus darating po, kaya tulog ka, kaya gising ka. Kukunin po niya tayo mga mananampalataya po niya.
Ano po? At saka talagang darating po siya. Yung rapture po talaga imminent. Pag sinabing imminent, parang magnanakaw yan, darating na lang. Biglaan. At saka ang gusto ni Jesus, kasi pag nag-date setting ka, you are not walking in, you are not walking in, ang tawag dito? In faith. You are walking in sight na kasi alam mo na di ba? Pero ang totoo po talaga niyan, gusto ni Jesus, we walk by faith, not by sight. Pero ito pong sasabihin ko, ayan ang pananampalataya ko at saka nung iba nag-i-stand dyan. Pero yung mga may ibang paniniwala dyan, sabi nila idiom, hayaan po natin sila. Huwag po natin silang i-debate, hayaan po natin sila dahil masaya sila sa ginagawa nila. At dapat kung saan sila masaya, suportahan ka, di ba? Suportahan natin sila. Kakaiba po akong mag-isip. Kasi ako po hanggat maaari ayoko ng gulo. Ever since sa ministry namin, yan ang natutunan ko doon sa dating pastor namin. Hindi nakikipag-away yun. Alam niyo po ba yun? Dinuro-duro siya. Dinuro-duro po siya. Then sabi niya, sige na, uwi na po kayo at nailabas na po ba ninyo yung galit niyo sa akin? Ipag-pray ko po na one time mag-usap tayo na ganun-ganon. Tungkol lang po yan dahil sa mga member na parang feeling nun, inagawan siya ng member. Pastor din po yun, na matanda. Yung nagduro-duro. Kailangan ko pong sabihin itong mga katotohanan na nangyari sa buhay namin talaga dati kasi para malaman ninyo na may mga ganyan po talaga na mga pangyayari. Pero dapat yung pagiging kalmado mo, laging nandoon. Hindi lahat ng bumabati ko sa iyo papatulan mo. Ako talaga hindi ko papatulan talaga. Dito po sa ating Daily Good Vibes, there are so many negative comments about sa preaching ko. Tinatawag, they calling me names. Ako raw yung si Satanas, di ba? Di wow. Oh, kung si Satanas ako, sino ka? Siya si Lucifer, di ba? Joke lang, ganyan lang yan. Hindi tayo magseseryoso sa mga bahay kasi importante, alam mo kung sino ka kay Christ. At yung mga kapatid natin na nag-i-speculate, mahal natin yan. Mga kapatid natin, wag naman sana natin tutuyain sila. Dahil lang sa iba yung kanilang minor views. Minor views lang yan Ibig sabihin ng minor views, hindi mo ikapapahamak sa impyerno, magkaroon ka man ng iba't ibang pananaw regarding one topic or should I say one doctrine. Pero tandaan po ninyo, si Jesus Christ, He's not a doctrine. He's a person. Kaya nga po, meron tayong person ni Jesus Christ. All of us Christians, we have the person of Jesus Christ. Ba't naman nag-aaway-away? Dahil lamang sa... Alam niya, pagdating ng September 25, magbabati-bati na yan. Yung iba, magpatuloy na lang po. Huwag na nating, sana walang lalabas na, yan kasi, mali kayo. Sana wala pong lalabas na ganyan. Tama na. Hindi po maganda. Pero may napansin po ako ngayon, marami talaga naghihintay sa Lord, no? Marami naghihintay sa Lord ng mga Kristiyano. Kasi makikita mo sa mga feeds ng mga Kristiyano sa Facebook, ang nakashare dito yung tungkol sa rapture. Oo. Hindi naman nila, wala ka makikita yung, parang hindi nila pinapansin yung nangyayari sa politika sa Pilipinas. Better. Mas maganda ituon natin ang natin dun sa pagdating ng Panginoon. Although hindi po natin alam. Hayaan po natin yung mga nag-i-speculate. Hayaan natin yung mga nagde-date setting. Alam niyo kung bakit? Kasi itong 23 o kaya 24 bukas, pwede rin dumating si Lord. Hindi dahil sa sinabi nila, kundi dahil kung yun ang tinakda ng Panginoon. Di ba? Pero ako naniniwala ako, kung hindi natuloy ng 25, ng 23, 24, ng 25, naniniwala ako very close na po talaga. It's very close. It's in around the corner na lang. Magugulat na lang tayo. Kling! Oh, that's it. At saka, ako, correct ko lang po kayo. Marami kayo nakikita sa TV o sa, should I say, TV. Hindi na uso ang TV ngayon. YouTube na. YouTube na. No? Sa mga gadgets na po ngayon tayo nanonood, tsaka sa mga smart TV. Hindi na uso yung mga TV may tube. Yung kuba kanila, di ba? Ba't ba tayo napunta doon? Okay. Marami ako nakikita sa mga YouTube ngayon ng mga movies. Yung parang mga AI, no? Yung rapture, dahan-dahan silang tumataas. No, biglaan yun. In a twinkling of an eye, kling! Ayan na. O, di ba? Ito. Sige.
Umiinom akong kape. Nagsimba akong kape. Kling! Oh, nandun na tayo. Nakita na si Jesus, harap na natin. Ganun po yun. Kaya si Jesus Christ, umakit siya ng langit, ganito lang. Sabi niya gano'n, I will never leave you nor forsake you. My peace I give unto you. Sabi niya gano'n, make disciples of all men, blah, blah, blah. Sabi niya gano'n, baptizing them in the name of the Father, Son. Di ba sabi ng Bible, at siya'y pumaitaas. Kling! Nung kling, gano'n, ang mga disciples na patingala. Kaya sabi niya, hey, man of Galilee! May lumabas na anghel. Man of Galilee, bakit kayo nakatunganga? Bakit kayo nakatingala? Hala, kayo ay humayo na. Kung paano siya umakyat sa langit, ganoon din siya babalik. Mabilisan po. Paano ba kling? O, pag irarapture na tayo, kling, ganoon din, kling, basta kling. Kling lang ng kling, okay? Yun ang ating kling, yun na. Hindi yung, nanonood daw kanina, wow, ako. Ano ba yan? Parang, pambihira naman. Ginagamitan lahat na ng cinematic something. Hello? Ang totoong buhay po ito, mga Kristiyano po tayo. Makapangyarihan ng Diyos natin para gamitan mga cinematic na yan. Mga Hollywood movies, gamitan mo, pero ito, wag. Bigay mo yung totoo. Kung marunong ako gumawa ng mga video talaga, kling, bibigay ko yun. Di ba? Hanggang dito lang tayo sa kling, ganyan muna. Dito ako tinawag ni Lord Tuwa naman ako, tanggap naman niya yung ministry natin kahit na sabihin natin na hindi kasing high-tech ng ibang ministry. I don't have to be high-tech sapagkat ang mensahe ko, daig pa ang high-tech. Jesus Christ mismo ang mensahe ko. Natin. We should be. Again, ayun lang po. Mabilisan po ang rapture. It's a very mabilisan thing. Kling! Ayun na. Bawa. Sige. Isa pang example. Nagsipilyo ka, kalalapag mo ng sipilyo mo, kling! Si Jesus nang kaharap natin. Tapos pag ganun mo, yung mga ibang Kristiyano kasama mo na. Mga mama mo, papa mo, kung may namatay ka ng mga tiyahin, mga kaibigan na nauna na sa'yo na Kristiyano, magugulat ka na lang. Makapangyarihan po ang Diyos. Huwag natin siyang idimit sa ating mga finite minds. Infinite siya. Makapangyarihan siya. Okay? Ibigay natin talaga makapangyarihan ng Panginoon. Pati yung tinatanong yung mga aso niya, mga pets niya. Ako naniniwala po ko irarapture ni Lord yan. Kasi mahal mo yung mga yan Lahat na may buhay na mahal mo, irarapture niya. Tandaan po ninyo yan. Pero ayoko muna maging dogmatic dyan. Okay? Pero God is good all the time. Okay, matutulog na po ako. Inaantok, 12:00 na po. Okay, September 24 na. Okay. Ako, nanggaling ako dito sa YouTube kanina. Ako ay nanood nung Rosh Hashanah. Nag-uumpisa na po, binablow na yung trumpets. Tignan na lang po niyo sa YouTube. Okay.